Kaya naman sa weigh-in pa lamang iting tagumpay na itong si De La Hoya at mukhang nakajackpot sa nakuha niyang Pinoy na ipapakain niya lamang sa kanyang alagang boksingero. Ngunit nagmistulang leyon ng Pinoy sa laban na sa pagkatahimik nito, mabangis pala ang mga kamao na siyang gumulat sa lahat ng mga manonood pati na rin kay Oscar De La Hoya. Okay, Emilio, you're all right. The round's over. You're all right. You're safe. It's okay. El peligro, a pesar de... Kung ang kaliweting si Manny Pacquiao ay hawak ang MP Promotion na kung saan mas lalong pinapakilala nito ang mga mahuhusay na boksidor ng Pilipinas na katulad ni Mark Magnifico Magsayo at mga iba pang Pinoy sa ating bansa. Siyempre hindi naman magpapauli sa kanan ko ang binansagang Golden Boy na si Oscar De La Hoya na kasalukuyan hawak ang Golden Boy Promotion. Kilala bilang matinik lumaban ito pagdating sa ibabaw ng lona sa mga hindi po panatik ni De La Hoya. Sa kanyang pagpasok bilang isang professional boxer, nakapagtala ito ng 31 winning streak at karamihan ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Ika-6 ng Desyembre taong 28 nang matupad ang isa sa pinapangarap na laban ni Pacquiao sa kanyang magandang karera sa mundo ng boxing. Kung ating matatandaan, kaputukan ito ng ating pagkabata na yung tipong kapag si Manny na ang lumalaban ay wala kang makikitang tao sa inyong labas dahil lahat ay nakantabay sa laban ng ating pambansang kamao. Marami pa nga ang gustong pumigil sa laban na ito dahil napakadelikado ang gustong gawin ng ating kababayan. Dahil marami na rin ang nakasagupa nitong si De La Hoya ng mga bigating boksingero katulad ni Julio Cesar Chavez, Hector Camacho at Luis Ramon Tampas. Ngunit kung kilala mo ang nagawa ng ating pambansang kamao ay wala rin boksingero ang dapat baliwalay nito dahil bago pa nga ang paghaharap nila ni De La Hoya, tinalo lang naman nito ang tatlong magagaling na Mexican boxer na si Mark Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at Eric Morales. Ngunit sadyang tumigil ang pagkinang ng karera ng Golden Boy nang talunin ni Pacman sa loob lamang ng ika-8 round. Matapos makita ng corner ni De La Hoya na imposibleng magawang manalo nila sa batang isinilang na sa loob ng ring. Kaya naman sa pagkatalo kay Pacman ay hindi na muling sinubukan umapak sa ring ang superstar na si De La Hoya magretiro sa taong 2008. Itinatag ni De La Hoya ang Golden Boy Promotion noong siya ay isang aktibong boksingero pa. Ito ay noong 2002 at sa loob ng 2 dekada, siya ay isa sa mga pangunahing tagapagpalakas ng mahusay na Mexican fighters tulad ni Canelo Alvarez, Marco Antonio Barrera at ang kilabot na si Eric Morales at iba pang world class na mga boksingero. Kaya naman bago pa sumikat ang pangalang Ryan Garcia ay una nang pinagmalaki ni De La Hoya ang pangalang Emilio The Kid Sanchez dahil sa malawak nitong naging experience noong siya ay amateur pa lamang. Kaya naman pagpasok nito bilang isang professional boxer, lahat ng kanyang nakakasagupa ay malinis niyang tinatapos sa pamamagitan ng knockout. Dahil dito ay naging mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili, kaya naman Marso 22 noong 18 taon nang mapalaban ito sa tubong Bukidnon na si Eugene Rambo Lagos. Sa edad na 22 anyos ng ating kababayan ay binalit ito ng kanyang makakalaban dahil isa itong undefeated boxer samantalang si Rambo Lagos ay meron 5 talo. Isama mo pa ang brutal na pagkatalo nito kay Cesar Suarez. Kaya naman sa weigh-in pa lamang iting tagumpay na itong si De La Hoya at mukhang nakajackpot sa nakuha niyang Pinoy na ipapakain niya lamang sa kanyang alagang boksingero. Ngunit nagmistulang leyon ng Pinoy sa laban na sa pagkatahimik nito, mabangis pala ang mga kamao na siyang gumulat sa lahat ng mga manonood pati na rin kay Oscar De La Hoya. Y sobre todo que Trinidad Emilio Sánchez está invicto, tiene buena pegada, así que será interesante ver cómo puede trabajarlo Eugene Gajo Lagos, el filipino. Sí, saludo Alex. Es una pelea muy difícil para Eugene Lagos, un Emilio Sánchez que es un peleador que viene subiendo muy bien, tiene una buena técnica, bastante organizado con su golpe, combinación de 3 y 4 golpes. Sa unang round mga karepa, nagpakawala na ng magandang kombinasyon itong si Kabayan at depensa naman ang ginagawa nitong kalaban. Realmente no está
pues prácticamente estudiando nada en este primer episodio. Inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones. Bien, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez, originario de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe, pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez. Sí, y lo difícil para Lagos es, conozco el estilo de Lagos, conozco el estilo de Sánchez, un Lagos que aún peleándole en corto, se le hace difícil ganar a Sánchez. Por igual, peleando a la distancia, aún peor para él. O sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche. Y sobre todo, Sánchez, que está mostrando, está ahí muy bien, trabajando con el jab, pero inmediatamente viene acompañado de una combinación, sin darle oportunidad a Lagos de que pueda venir con el contragolpe o venir una vez trata de poner para 1-2 Lagos, pero sin causar ningún daño. Tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez, que esquiva ahí, castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez, porque vimos que ya esa izquierda también. O sea, de la manera que hablé, Alex, como que dejó quizá algo diferente en Lagos, pero Lagos es un buen peleador, Lagos tiene bastante experiencia, pero decir, el estilo de Sánchez es un estilo organizado, un estilo donde se le ve la velocidad, se le ve la pegada en sus buenos golpes, tiene buena combinación, es un peleador que tira 3 y 4 golpes. Sí, sobre todo ahí vemos inmediatamente cómo Gajo Lagos trata de también imponer su ritmo aquí en las 4 esquinas, así que buen episodio, pactado a 8 en este primer combate en el peso gallo. Gracias por acompañarnos desde el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Ya los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón por parte de Trinidad Emilio Sánchez, el de California. Buena velocidad la que ha mostrado una vez más, dejando la guardia muy abajo ahí Lagos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Este segundo episodio desde el Fantasy Springs Resort Casino de Elvis Rodríguez, Alejandro Pombo. Los invitamos más adelante. Estaremos con nuestra pelea estelar Ryan García contra Fernando Vargas. Una jornada muy interesante, una velada donde tenemos... Lumipas nga ang ilang rounds, kita na si Kabayan na nagmamando ng kanilang laban. Hanggang sa hindi makita ng ating dalawang mga mata na biglang bumagsak na lang itong si Sánchez. Precisamente lo que tú mencionabas. It's okay, Emilio. You're right. The round's over. You're right. You're safe. It's okay. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos. Pumagitna na agad ang referee upang itigil ang laban. Hindi mapaliwanag na sayang nakita sa mukha ng ating kababayan at gulat na gulat naman itong kalaban sa kanyang pagkatalo sa Pinoy na kanyang minaliit sa laban. Sí, esto es In round number 2, your winner by knockout from Valencia City, Bukidnon in the Philippines, Eugene Rambo Lagos. De la forma del golpe de poder que... Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.